Niall is heartless when it comes to business. Once na ginago ang negosyo niya, ay hindi siya marunong magpatawad. Then, he met Miriam. Si Miriam ay tauhan ni Pablo, na magiging business partner niya sa sisimulan nilang negosyo. Dahil sa angking ganda ni Miriam, ay may kung anong humihila sa kanya palapit sa dalaga. Handa nga bang bitawan ni Niall ang business partner niya mapalapit lang kay Miriam? Ngunit si Miriam ay hawak sa leeg ni Pablo dahil sa malaki nitong pagkakautang. Ano nga ba ang mga kayang gawin ni Niall para kay Miriam? Handa ba siyang sumugal o baliwalain na lang ang nararamdaman niya para sa dalaga? Kanina pa kayo? Bro, are you kidding us? We all know na hindi ka marunong mag-joke. Napailing si Amir. Sinabi mong 8:30 dapat nandito na kami. Pero ikaw itong missing in action. Nagalit na tuloy si Indiano. Sabat ni Miguel. Si Julio ay walang pake sa paligid dahil abala ito sa pagsimsim ng alak na nasa baso nito. Napairap na lamang si Niall. Usapan na kasi talaga nila na magkikita-kita ngayong Sabado. Ngunit nahuli siya dahil sa biglaang meeting. Stop the drama, Amir. Nandito naman na ako. Tanging sagot niya bago hinubad ang suit niya. Mahalaga din ang oras ko, no? Hindi lang naman oras mo ang importante. Sagot nito. Dami yatang pautang si Amir kaya mahalaga oras niya. Pang-aasar lang ni Miguel. Si Amir ay half Indian, ngunit pusong Pinoy ito. At sa Pinas lang din naman ito lumaki at namalagi. Madalas nila itong asarin lalo na si Miguel na pinakamapang-asar sa kanilang lahat. Guilty si Niall dahil madalang silang mag-bonding because of their work. Pareho-pareho kasi silang may hinahandle na negosyo. Once na blue mo na lang silang magkita-kita. My bad. Treat ko na to. Upang gumaan na ang loob ni Amir ay sinagot na lamang niya ang maiinom nila ngayong gabi. Lumawak ang ngiti nito. Goods na pala ako mga bro. Nainip lang talaga ako. Bigla itong sumigla. Nakaligtas na naman kasi sa bayarin. Napakakuripot kasi nito kahit na napakayaman. Sabi na nga ba't yun lang hinihintay ni Bombay eh. Kuripot ka talagang hinayupa ka. Naiiling si Miguel. Late naman talaga si Niall so he really need to pay for the consequences. Sabat ni Julio. Yeah. Ano pa nga ba? Napahilot siya sa kanyang sentido. By the way, how's your mom, Julio? Tanong niya. Nabalitaan kasi niya kay Miguel na nasa ospital ang ina ni Julio. She's fine now, sumakit lang ulo dahil kay Ronnie. Si Ronnie ay ang kapatid nito. Nagsimula na ang kwentuhan nilang magkakaibigan. Inabot ng hating gabi ang inuman nila. Ngunit di naman nalasing si Niall. Wala din kasi siya sa mood na maging wasted dahil maaga pa siya bukas kahit Sunday naman. Usually, pag Sunday kasi, ginugugol niya sa gym ang oras niya kahit hindi pa rin siya napapahinga. Miguel, mag-ingat. Bili niya nang makasakay na ito sa sasakyan nito. Sa bahay mo na lang muna ang dalawang yan. Delikado kung ihahatid mo pa isa-isa. Sige na, sa susunod ulit. Yeah, thanks bro. Bawasan mo ginagawa mo para makabanding ka na namin palagi. Natawa na lang siya bago hinintay itong makaalis. Siya naman ay bumalik sa club upang bayaran ang nainom nila. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa counter ay may napansin siyang babaeng waitress na kinukulit ng lasing na customer. Dahil hindi naman ugali ni Niall ang basta sumali sa gulo ay hinayaan lang muna niya ito at pinagmasdan. Ngunit lumala na ang pangungulit ng lasing na customer kaya lumapit na siya. Bitaw! Utos niya habang nakatingin sa lalaki. Bakit? Isa ka ba sa nagtitake out sa babaeng yan? Ngumisi pa ito. Waitress po ako at hindi nga ako bayaran dito. Sabat ng babae habang maluha-luha na. Sinuntok niya ang lasing na customer. Problem solved! Walang emosyong wika niya bago iniwan ng mga ito at nagtungo na sa counter upang magbayad. Maraming salamat. Bilang kabayaran sa ginawa mo, hayaan mong ilibre ko na ang nainom mong. Napakunot ang noon ni Niall bago pinutol ang sinabi ng babaeng tinulungan niya. I don't need a payment for what I did. Inilapag ni Niall ang bayad niya bago dire-diretsong lumabas. Napabuntong hininga na lamang si Miriam sa masungit na lalaki. Ayaw nitong tanggapin ang alok niya. Nagpapasalamat lang naman siya sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanya mula sa lasing na customer. Sino ang lalaking yon at bakit napakasungit? Tanong ni Claire habang binibilang ang pera na ibinayad nito. Hala, nanlaki ang mata ni Claire. Miriam, tingnan mo, sobrang binayad, mukhang tip sa atin. Nanlalaki ang mata ni Claire. 5,000 lang naman ang bill nila, pero 10,000 itong binigay niya. Ibig sabihin, tig 2,500 tayong dalawa.
Napalitan ng tuwa ang reaksyon ni Claire. Ito, sa'yo na itong 3,000 dahil alam ko naman nagipit ka. Napangiti siya sa kaibigan. Claire, salamat pero hindi mo naman kailangang ibigay sa akin ng sobra. Pasasaan ba't makakaraos din kami sa mga utang namin? Paliwanag niya bago ibinalik ang sobrang 500. Parehas lang naman tayong nangangailangan sa pera, dagdag pa niya. Sige na, tanggapin mo na Miriam. Kapag hindi mo tinanggap ay talagang magtatampo ako sa'yo. Nga pala, off mo na ba? Hating gabi na. Bukas ay may pasok ka pa kay Sir Pablo mo, diba? Tumango siya. Part-time lang naman kasi siya dito sa club bilang pangsuporta na rin sa iba pa nilang pangangailangan. Habang ang trabaho naman niya kay Pablo ay bilang sekretarya nito. Hindi na sapat ang sinasahod niya kay Pablo dahil malaki ang kaltas nito sa kada buwan. 100,000 kasi ang nautang niya upang ipambayad sa pagkakaospital ng kanyang mahal na ina. Dahil sa utang ay hawak na siya ni Pablo sa lieg. At hindi siya makapag-resign kahit pa nararamdaman niyang may motibo ito sa kanya, kaya gano'n na lang din siya nito kabilis na pinautang. Sa ngayon, 2 buwan pa lang siyang nakakahulog, 10,000 ang kaltas kada buwan, dahilan para matipid naman sila sa konsumo. Kaya nga kinailangan niyang mag-part-time dito sa club na nirekomenda ng kaibigan niya. Oo nga pala, sige Claire, mauna na ako. Out ko na din naman, paalam niya sa kaibigan na tinanguan naman ito. Hinatid pa siya nito sa labas hanggang sa makasakay na siya sa pedicab na dumaan. Manong, sa kanto lang ho. Binayaran lang niya ang pedicab bago pumasok na sa maliit na apartment na inuupahan nila. Napabuntong hininga siya nang makitang nagkakape ang kanyang ina. Ma, sabi ko naman mo na hindi na dapat ninyo ako hinihintay. Sa ginagawa niyo, babalik na naman ho tayong hospital niyan eh. Sermon niya, hindi pa man din siya nakakaupo. Inaalala lang naman kita, baka kasi gutom ka. Gusto ko mainit ang kakainin mo anak. Sagot ng kanyang ina bago ngumiti. Nga pala anak, may ipapakiusap din kasi sana ako. Hindi naman kita inaabot sa umaga dahil maaga kang umaalis. Ano ho ba yun ma? Mahinahon niyang tanong habang hinuhubad ang kanyang sapatos. Si Lorraine at Dexter kasi may project sa school. Baka lang anak may extra ka pambili sana. Pasensya ka na ha, pero sa susunod na linggo may paninda akong kukuhanin kay Ninita. Sayang naman, ilalako ko lang tapos may porsyento naman ako para makatulong na rin sa gastusin anak. Napaiwas ng tingin si Miriam dahil ayaw niyang ipakitang nasasaktan siya. Mama, may ipambibili naman po ng project nila at saka hindi po na kailangan makipaglaban sa init para lang mailako mga paninda na sinasabi mo mama. Dumito na lang ho kayo at asikasuhin ang dalawa. Pero sayang naman kasi ang pinutol na niya ang sinasabi ng kanyang ina. Ma, magpapamatigasan pa ho ba tayong dalawa? Ako na po ang bahala sa lahat. Ipinangako ko kay Papa na ako ang magtataguyod sa pamilya natin. Makita ko lang ho na masaya at malusog kayo ng mga kapatid ko. Lumalakas na ho ang loob ko. Niyakap niya ang kanyang ina bago nagpaalam na magpapahinga na dahil maaga pa siya bukas. Good morning Sir Pablo. Bati ni Miriam bago nagtungo sa pwesto niya. Ngumiti ito sa kanya at hindi na naalis ang tingin. May problema po ba sir? Itong schedule mo po inaayos ko na po. May email din po pala dito from Mr. Sanchez mula sa sekretarya nito na nais daw po ni Mr. Sanchez na makipag-meeting before lunch. Natawa si Pablo sa kanya. Wala namang problema at hindi ko rin tinatanong kung may meeting. Gusto ko lang namang pagmasdan ka, mukha ka kasing puyat. Halata ba ang eyebags niya? Nakaka-bother pa yata ito sa trabaho. Pasensya na sir, hindi lang po ako nakatulog na maayos. But don't worry sir, hindi na po mauulit. Hindi na po ako papasok na puyat. Pinapangako ko po na hindi ito makakapekto sa trabaho, sir. Paliwanag niya. Bakit ba parang natatakot ka sa akin sa tuwing magtutugma ang mata natin? Wala naman akong gagawing masama at isa pa. Kung masama ako, di kita pa uutangin ng pera na ganun kalaking halaga, right? Act normal, Miriam, when I'm with you. Bilang boss mo, syempre, inaalala ko din ang kalusugan mo. Tumango siya bago nagpasalamat kay Pablo. Maraming salamat po Sir Pablo. So before lunch pala ang gusto ni Mr. Sanchez. May place na daw ba o ikaw pa ang kukuha ng place para sa meeting? Sumeryoso na ito. Sir, may place na daw po. Mabilis niyang sagot. Tumayo na ito. Alright, let's go. Nakapamulsang lumabas ito ng opisina.
Nababanggit na ni Pablo sa kanya si Mr. Sanchez na magiging business partner daw nito sa itatayong negosyo ng dalawa. Ngunit hindi niya masyadong inaalam dahil tagasunod lang naman siya ni Pablo. Dumating na sila sa lugar na sinabi ng sekretarya ni Mr. Sanchez. Pinagbuksan niya si Pablo ng pinto upang hindi na bumaba pa ang driver nila. Dumiretso ito papasok sa loob ng isang magara at mamahaling restaurant. Walang ibang tao kundi sila lang dalawa, ayon ng dalawa sa mataong lugar, lalo na kapag sa business ang pag-uusapan. Good day, Mr. Sanchez. Nakipagkamay si Pablo sa lalaking prenteng nakaupo. Nagulat siya dahil kilala niya si Mr. Sanchez. Maaari ba niya makalimutan agad ang taong nagligtas sa kanya sa lasing na customer? This is my secretary. She's Miriam. Pakilala ni Pablo sa kanya. Magandang araw po, Mr. Sanchez. Nanginginig pa sa kaba ang kamay niya. Nakatingin pa rin ito sa kanya kahit nakaupo na sila. Katapat niya ang sekretarya ni Mr. Sanchez habang magkatapat naman ang dalawa. You can leave. Wika ni Mr. Sanchez sa sekretarya nito kaya naman nagkusa na siya. Permission to leave, sir. Sa labas na po muna ako. Magalang niyang sabi kay Pablo. Yeah, wait me there, Miriam. Pagpayag nito. Lumabas na siya. Nakita niya ang sekretarya ni Mr. Sanchez na nagyoyosi, tila ba stress. Hello, bati niya rito. Pasensya na, nakita mo pa akong nagyoyosi. Nahihiya nitong nilaglag ang sigarilyo at pinatay ang baga gamit ang sandals nito. Ayos lang, sa club marami ding nagyoyosi, sanay na ako. Ngumiti ito. Gwapo din pala ang boss mo, no? Oo. Pero seryoso sa business kaya walang oras sa pag-ibig. Sagot niya. Boss ko din naman eh. Napakasungit pa. Reklamo pa nito. Nagpaalam si Miriam na iihi lang muna. Ngunit patungo pa lang siya sa restroom ay nasalubong niya si Mr. Sanchez na kagagaling lang din sa male restroom. Secretary ka niya while you're working in a club? Yes po, sir. Magalang niyang sagot. Duty mo mamaya? Tanong pa nito. Yes po, sir. Dadaan ako mamaya doon. Do me a favor. Sige po, sir. No problem po. Ikaw ang magdadala sa alak ko at ayaw kong pinapadalhan ako ng babaeng bayaran sa table ko. Bilin pa nito bago siya nilampasan. Napabuntong hininga na lamang siya dahil sa kasungitan nito. Sir, diretso na po ba sa bahay ninyo? Tanong ng driver ni Nile bago nito pinaandar ang sasakyan. Mag-taxi ka na, may daraanan pa ako. Ayaw kong maghintay ka ng matagal. Wika niya bago bumaba upang lumipat sa driver's seat. Dumiretso si Nile sa club kung saan nagtatrabaho si Miriam. Pangalawang beses pa lang niyang makapasok dito. At mas maayos ang club na ito kumpara sa iba na puro maiingay na kabataan lang. Naupo siya. Agad namang lumapit sa kanya ang sekretarya ni Pablo na si Miriam. Sir, ano po bang iinumin niyo? Magalang nitong tanong. Hard. Tipid niyang sagot. Agad naman itong bumalik sa counter upang kumuha. What is exactly his doing? Bigla siyang napatanong, bakit nga ba bumalik siya dito sa club? Gusto lang ba niyang tumambay ulit? Pinagdududahan ni Nile ang sarili niya. Napailing na lamang tuloy siya bago nag-open ng phone. Nag-vibrate kasi ito. Palagay niya ay isa sa mga kaibigan niya o ang ina naman niya ang tumatawag. He's right, mommy na naman niya. Why? Bungad na tanong niya. Family dinner, anak. Why don't you come tonight? Para naman makasabay ka namin kahit ngayon lang. Ikaw na naman kasi ang wala. Mga kapatid mo nandito na. Bakit naman ako pupunta kung ipamumukha lang nila sa akin na patandang binata na ako? Inis niyang tanong. I don't want to argue with them, mommy. Maybe next time kapag wala sila. Ikaw talagang bata ka. Palibhasa, pikon ka sa panunukso nila. Napabuntong hininga ang kanyang ina. We all know na busy ka sa trabaho and me and your dad understand that. Pangungumbinsi pa ng kanyang ina. Still, I don't want to come. Sorry, Mom. Ayokong maireto na naman sila. Sawa na ako sa pagtaka sa blind date na basta na lang nila sineset up. I don't have time, Mommy. Work is more important for me right now. Bye. Binaba niya ang tawag bago ibinulsa ang phone niya. Naiinis lang kasi siya kapag inaasar siya ng dalawa niyang kapatid na may asawa at anak na. Pipilitin pa siya ng mga ito na makipag-blind date. That's why, mas mabuting tumakas na lang siya sa tuwing uuwi ang mga ito. Sir, drinks mo po. Nilapag ni Miriam ang alak niya. Kapag po may kailangan ka, maaari mo akong tawagin, sir. Bakit hindi ka muna maupo?
Wala naman akong kausap. Nakaka-boring lang din. Gumiti ito bago umupo. Sige po sir, wala pong problema. So, matagal ka na kay Pablo. Sir, 2 taon na po. Bakit kailangan mo pang magtrabaho dito? Kung sumasahod ka naman bilang sekretarya niya. Hindi ito sumagot. Yeah, right. Masyado nga palang personal ang tanong niya. No need to answer. Bawi niya. Pasensya na po, hindi lang po kasi ako komportable na pinag-uusapan ng personal kong buhay. Napatango siya. Kahit sino naman. Sang-ayon niya. Inubos ni Nile ang alak na nasa baso niya bago tumayo. Here's your tip and my payment. Thanks for the time. Nilapag nito ang 5,000, ngunit wala pa namang 1,000 ang bill nito. Dinampot ni Miriam ang pera at kinuha lamang ang nararapat na bayad. Sir, masyado pong malaki ang perang binayad mo. Once na nilapag ko na, hindi ko na binabalikan pa. Note that, Miriam. Natahimik siya at pinagmasdan na lamang itong maglaho sa paningin niya. Napahilamos si Nile bago naupo sa kama. Frustrated siya sa hindi niya malamang dahilan. Ayos naman ang takbo ng business. Wala din naman siyang problema sa babae dahil anumang oras, kaya niyang kumuha ng babae na magbibigay ng pangangailangan niya sa kama. Habang ang buhay naman niya ay maayos na tumatakbo sa araw-araw, ngunit frustrated pa rin siya at para bang napakalaki pa rin ang kulang na nararamdaman niya. Kinuha ni Nile ang phone niya upang tawagan ang kaibigan niyang si Amir. Paniguradong kailangan lang niya ng magpapaligaya sa kanya sa kama. Yo, napatawag ka. May re-recommenda kang babae? Tanong niya sa kaibigan. Rinig niya ang tawa nito mula sa kabilang linya. Tigang na tigang ka na ba, Nile? Fubo ba gusto mo? Para naman hindi ka na paiba-iba. Baka magkakasakit ka pa eh. Sure, modelo gusto ko. May kilala ako matagal ka ng tipo. Pakilala ko ba sa'yo tonight o bukas na? Hindi mo na ba matiis? Pagbibiro pang tanong nito. Pumayag naman na siya, diba? Hindi ako nakikipag-meet and greet. You know me, Amir. If she's interested, ipapasundo ko siya sa driver ko. Just text me. Kapag ayaw, sa iba na lang ako hahanap. Binabanan niya ang tawag. Ilang segundo pa lang, nakatanggap na siya ng mensahe ni Amir na ipasundo na niya ang modelong inirereto nito. Pagod na nahiga si Miriam sa kama niya. Hindi na siya kumain dahil kapag naghalungkat pa siya sa kusina, ay magigising na naman ang kanyang ina at mapuputol na naman ang tulog nito. Hinatian niya sa tip si Claire. Ayaw kasi niyang solohin lang ang mga binibigay sa kanya dahil ganun din naman si Claire sa kanya. Ipinikit ni Miriam ang kanyang mata. Kanina sa opisina, panay na naman ang tingin ni Pablo sa kanya, lalo na sa masiselang bahagi ng katawan niya. Hindi niya ito magawang i-ignore. Ngunit di rin naman niya masita ang boss niya dahil napakalaki ng utang niya dito. Para sa kanya, as long as wala naman itong ginagawang masama, ay pababayaan na lang muna niya ito hanggang sa matapusan niya ang utang. Si Pablo rin ang dahilan kung bakit mahaba na ang suot niya. Iwas na iwas kasi siyang makaramdam ito ng motibo dahil baka lalo itong lumala. Wala na kasi ang ama nila. Maaga silang naulila sa ama dahil sa sakit nito sa puso. Kaya nga sa murang edad, nagsumikap si Miriam na makapagtapos sa pag-aaral at makapag-apply sa kumpanya sa pag-asang makakaginhawa sila. Ngunit nakaraang taon lang nang maospital ang ina niya, napakalaki ng naging gastos, kaya naman kinailangan niyang maghagilap ng pera. Noon, akala niya talagang bukal sa loob ni Pablo ang tulungan siya. Ngunit 1 buwan pa lang ang nakakalipas nang maramdaman niyang may pakay ito. Ngunit nagpapasalamat pa rin siya dahil may naitustos sila sa pangangailangan ng kanyang ina. Para sa ina niya, lahat ay handa niyang gawin. Maligtas lang ang buhay nito dahil hindi nakakayanin pa ni Miriam na muli silang maulila. Pawis na pawis ang modelong si Cathy habang nakapatong kay Nile. Gumigiling pa ito habang patuloy siyang pinapaligaya, ngunit tila ba walang talab ito kay Nile. Bakit ba kanina ka pa parang wala sa mood? Mag-aaya ka ng fubo tapos ako lang ito parang timang na nag-i-enjoy? Are you kidding me, Nile? Yamot na tanong ni Cathy bago umalis sa ibabaw niya. My gosh,
Hindi man lang nagalit. Kanina ko pa ginigilingan. Punyetang hotdog mo naman to, Nile. Yamot na reklamo pa nito bago pagod na humiga sa tabi niya. Mariin siyang napapikit bago sumagot. I thought nasa mood ako, pero wala pala. I'll text you when I need you. Wika pa niya bago bumangon. Malutong itong napamura. Pinuyat mo lang pala ako para sa wala. May photoshoot pa ako bukas, punyeta naman. Binato niya ang nakasobreng pera. That's for your performance. Kapag kailangan na kita, akong tatawag. Bilin pa niya. Napangiti ito bago binuklat ang sobre upang makita ang makapal na perang nakapaloob dito. Well, may napala naman pala ako. Text me anytime, Nile. Hindi ako magiging busy when it comes to you. Wika pa nito bago nagbihis na. Umalis na si Kathy. Pinahatid niya ito sa driver niya. Miriam, nasabihan mo na ba ang sekretarya ni Mr. Sanchez na i-visit natin ang lote na napag-usapan namin? Yes, sir. On the way na daw po sila. Sagot niya bago ipinakita ang text message ng sekretarya ni Nile. Good. Let's go. Nauna na itong lumabas. Agad naman siyang sumunod. Ngunit nasa labas pa lang sila ng building ay napahinto ito nang may tumawag. Mom? Umuwi ka muna. May naisabihin ng ama mo. Importante ito, Pablo. Dahil naka-loudspeak ay rinig ni Miriam ang usapan ng mag-ina. Ngunit pasimple lang siya at hindi nagpahalata na interesadong makinig. May kailangan akong asikasuhin. Sayang naman ang partnership ko kay Mr. Sanchez. Kung pababayan ko ito para lang sa biglaang... Naputol si Pablo sa pinapaliwanag nito. May sekretarya ka naman, 'di ba? Idiyan muna ang papuntahin mo para masamahan si Mr. Sanchez. Then humabol ka na lang after ka makausap ng ama mo. Napabuntong hininga si Pablo bago binaba na ang tawag. Hinarap siya nito. Mauna ka na at ipaliwanag ng mabuti kay Mr. Sanchez na may emergency ako. Basta gawan mong paraan para hindi mawala ng gana o umatras si Mr. Sanchez. Bili ni Pablo. Yes, sir. Sagot niya. Pumasok na si Pablo sa kotse. Habang siya ay magko-commute na lang, napabuntong hininga siya dahil sumabay pa ang ama ni Pablo sa mahalagang lakad nila ngayon. Halos makipagsiksikan si Miriam makasakay lang sa jeep. Nakita siya ni Nile na papasok na sana sa kotse kasama ang sekretarya nito nang sumigaw siya upang pigilan ito. Kailangan niya itong pigilan at mapagstay hanggang sa dumating na si Pablo. Sir! Sir, sandali lang! Hinihingal pa siya. Sir, may emergency lang po si Sir Pablo pero pipilitin po niyang makasunod. Tinignan siya ni Nile mula ulo hanggang paa. Sa tingin mo, anong dahilan? Bakit ako susunod sa'yo? Sir? Miriam, mukha ba akong uto-uto? Natawa pa ito. Sige, paniniwalaan kita. Pero hindi ba dapat may kapalit? Napatingin siya sa sekretarya ni Nile na wala ding magawa. Kahit magdamag na kwentuhan, sir. Magstay ka lang po. Humahalakhak ng tawa si Nile. Sinabi ko lang sa'yo na boring ako. Inisip mo ganun talaga ako kababaw? Mas lalo pa yatang lumala. Napatingin siya sa sekretarya nito na sumisenyas na patay siya dahil sa nasabi niya. Grabe ang kabang nararamdaman ni Miriam sa mga oras na ito dahil hindi tumalab kay Nile ang alok niya. Inakala kasi niyang papayag ito sa simpleng alok niya dahil ito naman ang nais nito nung nasa club nila ito. Sure, let's see kung paano mo kakayanin ang magdamag na kwentuhan. Gumisi ito bago sinara ang pinto ng kotse. Let's stay. Baling nito sa sekretarya bago bumaling sa upuan nito. Habang nakaupo sila, ay nagpadala na si Miriam ng mensahe kay Pablo na nagawa niyang mapigilan si Nile. Ngunit wala pa itong sagot kaya naman nararamdaman niyang matatagalan talaga ito. Sir, ano pong favorite color mo? Out of nowhere, naitanong na lang niya sa kadesperadahang wag itong umalis. Natawa si Nile ngunit sumagot naman ito. Black, white, and pink. Hindi ako mapili sa tatlong yan, so wala akong pinaka-favorite. Maging sa pagsagot ng favorite color, kala mo nasa meeting ito. Gusto tuloy niyang matawa dahil para bang interview ang eksena. Habang ang sekretarya naman ito ay nakahinga na ng maluwag dahil mukhang naging maayos naman na ang sitwasyon. Minsan sir, ganyan din ako. Hindi po makapili. Sang-ayon niya dahil kapag kinontra niya ito ay baka mapikod lang. Sir,
Ano naman po ang favorite mong food? Tinitigan siya nito. Hindi ako kinder, Miriam. I know, nililibang mo ako. Pero wag naman sanang pambatang tanong. Napairap pa ito. Sorry, sir. About sa hindi na siya nito pinatapos dahil nagsalita na ito. My favorite food is kare-kare. That's my mom's specialty. Ngumiti siya at muling nag-isip ng itatanong. Ngunit tumayo na ito. Aalis na naman ba ito? Sawa na naman ba ito sa mga tanong niya? Hindi na niya alam ang gagawin. Bakit hindi mo ako samahan na maglibot-libot muna dito? Alok nito habang nakatingin sa kanya. Sumulyap siya sa sekretarya ni Nile at sumisenyas ito na sumunod na lamang siya sa gusto ni Nile. Natawa na lang si Nile habang marahan silang naglalakad upang libutin ang lupa na balak nilang pagtayuan ni Pablo ng business. Sino ba namang hindi matatawa sa mga tanong ng dalagang si Miriam? Duty mo ba mamaya? Agad itong sumagot sa kanya. Yes po, sir. Pupunta ka, sir? Yeah, pero imbis na magkwentuhan sa club, mas gusto kong ipagluto mo na lang ako ng kare-kare sa bahay. Is that okay with you? I'll pay you. Sige po, sir. Wala pong problema. Sa tingin ni Nile, may tiwala ito sa kanya na wala siyang gagawin. O madali lang talaga itong magtiwala? Kung hindi ako ang nag-aaya sa'yo, huwag kang sasama. Basta, do you understand? Bilin pa niya sa dalaga. Naiinis siyang isipin na baka ganito rin si Miriam sa ibang mga lalaki, basta na lang sumasama. Noted, sir. Salamat po sa payo. Napaiwas na siya ng tingin dahil hindi na niya kayang makipagtitigan pa kay Miriam. Para bang may kung ano bang bumubulong sa kanya na halikan ito. At ang alaga niya, bigla na lamang nabuhay kahit wala namang ginagawa si Miriam. Dad, I need to go. Kausap ko pa si Mr. Sanchez at si Miriam lang ang iniwan ko doon. Kanina pa katingkati si Pablo na magpaalam sa kanyang ama. Ngunit dahil sa dark business nila, ay kailangan niyang magstay hanggat hindi siya nito pinapaalis. Sinabihan na kitang tanggalin ang babaeng yun dahil baka makasagabal lang siya sa mga business mo, lalo na sa business natin na ito. Soon, Dad, I'll marry Miriam. Maiintindihan din niya. She'll be one of us. Matigas na panindigan ni Pablo sa ama. Droga ang business na pinasok natin, Pablo. Tingin mo, maiintindihan niya? At wala ka na ba talagang taste? Mahirap na babae talaga ang ginusto mo? Pablo, hanggat maaga, mauntog ka. Dad, sinunod ko ang lahat ng bilin mo. Sinusuportahan kita sa lahat at tinaguyod ko ang business natin. Nang ako lang, Daddy. Sana hindi mo napakialaman pa kung ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko at sa paghahanap ko ng magiging asawa ko. Mahal ko si Miriam. Soon, magiging asawa ko siya. Bahala ka. Kapag nakasira lang siya sa business at kapag naapektuhan ka ng letseng kabulagan mo sa pag-ibig, Pablo. Galit na sagot ng ama niya. Umalis na siya at dumiretso na kila Miriam. Natanggap niya ang mensahe nito, ngunit hindi lang niya magawang mag-reply. Sa tingin mo, mamaya pa si Pablo? Ito na naman sila. Mukhang inip na talaga si Nile. Sorry talaga, sir. Pinutol na siya ni Nile. Tingin mo, naiinip ako? Hindi na, since may kausap naman na ako. Pero iniisip ko lang, kung emergency ba talaga? O pinagsinungalingan ka lang niya? Natawa pa ito. Ngayon lang niya nakitang ganito tumawa si Nile, kaya naman napangiti siya. Sir, nakakaya naman pong aminin pero kasi about family po eh. Ngunit nangako po si sir na babalik po talaga sa abot ng makakaya niya. Paliwanag niya. Look at this. Pinitas ni Nile ang bulaklak na napakaganda. May mga nakatanim palang bulaklak dito. Wika pa nito bago lumapit sa kanya at nilagay sa gilid ng tenga niya. There you go. Bagay naman pala. Sir, salamat po. Sa sobrang hiya ni Miriam, nautal pa siya. Maganda itong bulaklak, sir. Puri pa niya bago pumitas ulit. Yeah, but still, nangunguna pa rin ang ganda mo sa bulaklak. Pinuri siya nito, pinuri siya ni Nile. Hindi lang siya makapaniwala na maganda pala ang tingin nito sa kanya. Sa sobrang pamumula ng mukha niya, ay napatalikod tuloy siya upang pahupain na muna ito. Pablo is here. Wika ni Nile. Agad siyang umayos at humarap na. Si Nile naman ay nauna na sa kanya kaya agad siyang sumunod. Nahinto siya sa gilid ni Pablo at muling sumeryoso na. Pasensya na sa paghihintay. Wika nito bago nakipagkamay kay Nile
at bumaling sa kanya sa bulaklak na nasa tenga niya. Miriam, salamat sa... Nahinto ito saglit na para bang nagpipigil. Sa kotse ka na muna. Salamat sa pag-entertain kay Mr. Sanchez. Utos nito na agad niyang sinunod. Kakaiba ang kilos at aura ni Pablo. Ngunit pinagwalang-bahala na lang niya dahil baka may nangyari lang sa pagpunta nito sa parents nito. Let's go, Manong. Utos ni Pablo na makasakay na. Bumaling ito sa kanya. Mag-uusap tayong dalawa, Miriam. Wika pa nito sa kanya. Sir, bakit po? May problema po ba? I really appreciate na napapayag mo si Mr. Sanchez na maghintay. Pero bakit parang sobrang close mo naman yata? Para bang hindi na yun ang pangalawang beses na nakita mo siya. May dapat ba akong malaman, Miriam? Sir, wala po. Sir, sinamahan ko lang po si Sir Nile para hindi siya mainip. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ayon sa sinabi mo, sir. Masama po ba ang ginawa ko? Naiinis na si Miriam, ngunit nagpipigil siya. May bulaklak ka. Is that from him? Hindi po, ako po ang pumitas nito. Pagsisinungaling na lamang niya upang hindi na lumaki pa. Iniisip na ni Pablo na nilalandi niya si Nile. Ito naman ang nagsabi na pigilan niya itong umalis at gawin niya ang kaya niya, mapigilan lang ito. Pero bakit ngayon? Parang nagmukha pa siyang kirengking sa paningin nito. Nasasaktan siya sa pinapakita nito. Kaya naman napabaling na lamang siya ng tingin. Itinuon na lamang niya sa bintana dahil baka sumabog ang inis niya ay makapagsalita pa siya. Look, I'm so sorry. This is my fault, Miriam. Sorry. Naiinis lang kasi ako kay Daddy. Nadamay ka pa. And I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ngunit agad niya itong binawi. Ayaw niyang hinahawakan basta ang kamay niya. Ayos lang, sir. Naiintindihan ko naman po. Sagot na lamang niya. No, this is not okay with me. Gusto ko lang makabawi, Miriam. Sobrang nagigilty ako sa nasabi ko. Pinag-isipan pa kita ng masama. You're my secretary. At ginagawa mo ang trabaho mo. Pero nagawa kong tingnan yung negative. Sir, frustrated ka lang at naiintindihan kita. Mag-dinner na tayo, Miriam. My treat. Pambawi na din. Then ihahatid na lang kita. Nakangiting sabi pa nito. Ngunit, hindi pwede dahil may usapan sila ni Nile na pinangako na niya dahil sa paghihintay kay Pablo. Sir, kailangan ko na ho kasing umuwi. Si mama kasi walang kasama. At kailangan ko pang siguraduhin na umiinom siya ng gamot sa tamang oras. Ito na lamang ang palusot na naisip niya. Ganun ba? Sa susunod na lang pala. Sige, I'll let you go home now since kasalanan ko talaga. Ingat ka, Miriam. Nakangiting wika pa nito. Tumango na lamang siya bago nagpababa na upang mag-pedicab na lang. Hinintay niyang umalis si Pablo bago siya pumara upang masiguro na uuwi na ito. Sumaglit lang siya sa club upang magpaalam sa kaibigan niya na hindi siya duty ngayon dahil may atraso siya na kailangan niyang pagbayaran muna. Pumayag naman ito at sinabing ipapaliwanag na lang sa boss nila. Muli siyang sumakay patungo na sa lugar na tinext ni Nile sa kanya. Hinanda ni Nile ang mga kailangan para sa kare-kare. Maaga talaga siyang umuwi para lang dumaan sa grocery and to have some beer na din para naman hindi siya maboard habang pinapanood ang dalagang si Miriam na magluto ng request niya. Si Miriam pa lang ang unang babaeng makakatungtong sa pamamahay niya na hindi niya pinapunta para lang magbigay aliw sa kanya. Si Miriam pa lang talaga ang una na siya mismo ang nag-imbita. May nag-uudyok sa kanyang mapalapit sa dalaga na hirap siyang pigilan. Natigilan si Nile sa malalim na pag-iisip nang may mag-doorbell. Agad naman niya itong tiningnan kung sino at binuksan niya ng pinto nang makita niyang si Miriam na nga ito. Isang matamis na ngiti ang binungad nito sa kanya. Good evening, sir. Pasensya na po, natagalan lang. Pedicab ho kasi ang sinakyan ko. Bungad nito. That's fine. Nandito ka naman na. Sagot na lamang niya bago nauna na sa kusina. Kasunod naman niya si Miriam. Nasa ref lang lahat ng kailangan mo. Sige po, sir. Umpisahan ko na pong mag-prepare para sa kare-kare.
Sisikapin ko pong maging masarap ang luto, sir. Pangako pa nito. Napatango naman siya bago nagsalitang muli. May binili pala akong beer. You want some? Para lang hindi ako maboard habang hinihintay ko ang kare-kare mo. Sige po, sir. Umiinom rin naman po ako kahit paano. Pero hindi naman po ako naglalasing. Beer lang din naman po. Sagot nito sa kanya. Nilabas niya ang mga beer. Nagulat pa nga ito dahil marami pala ang sinasabi niya. Natawa din tuloy siya ng lihim. Hindi mo naman kailangang makipagsabayan. Basta kumuha ka lang kung gusto mo. Bili niya bago naupo na. Tumango naman ito habang siya ay tinuon na sa phone niya ang kanyang atensyon. Ang GC kasi nila ng mga kaibigan niya ay maingay na naman. Tumawag si Miguel na sinagot naman niya, ngunit hindi niya pinakita si Miriam. Iba kasi ang mga isip ng kaibigan niya, baka kung ano-ano lang ang sabihin. Si Miguel at si Amir lang ang nag-join sa video call. Yo, what's up? Si Amir ang naunang magtanong. Bro, balita pala kay Cathy. Ayos ba? Dagdag na tanong pa nito. Who's Cathy? Biglang tanong ni Miguel nang balak na sana niyang sumagot. Well, si bro ay hindi nakatiis sa katuyuan ng kanyang Jolly Hotdog. Kaya nag-request na sa akin ng mairerekomenda kong magandang modelo. Napasulyap sa kanya si Miriam. Shut up! I don't know her! Tanggi niya kay Cathy. La, gago. Ano ka? May amnesia? Pinagmamalaki pa nga ni Cathy na malaki daw ang... Pinutol na niya si Amir. Need to go. Don't call me when the topic is nonsense. Pambabara niya sa kaibigan bago pinatay na ang tawag at nag-off ng data. Don't mind them. I don't know who's Cathy is. Wika niya habang nakatingin sa gawin ni Miriam. Ayos lang sir, wala pang problema sa akin. Naiintindihan ko po na ang mga lalaki kahit paano, may kapilyuhan po talaga. Lalo na sir na single naman ho kayo. Nakangiting sagot pa ni Miriam. Iniisip mo bang mahilig ako? Naiinis niyang tanong. Ho? Mahilig ko saan? Takang tanong nito. Sa babae. Since sa pananalita mo parang pinutol siya ni Miriam sa sinasabi niya. Naku sir, wala po akong iniisip na ganon. Tsaka sir, lalaki ka naman ho. Magugulat ako kung pogi din ang hanap mo sir. Pagbibiro pa ni Miriam na inirapan na lamang niya. Nakailang beer din si Miriam. Napasarap kasi siya dahil masarap naman talaga ang lasa ng nabili ni Niall. Sir, ito na ho ang kare-kare, kain na po. Wika niya nang maibaba sa lamesa ang nakalagay sa mangkok na niluto niya. Tikman mo na po sir. Tumango naman si Niall bago ito tinikman. Napabaling ang tingin niya sa mga beer na nainom na ni Niall. Nakarami na ito at halos maubos na pero mukhang matino pa ito at hindi pa tinatablan. Samantalang siya ay mahilo-hilo na at namumula na. Maupo ka at sumabay ka na sa akin. Alok ni Niall sa kanya. Ngunit agad siyang umiling. Sir, hindi na ho. Para sa inyo po talaga yan. Nahihiya din kasi siya na masuka pa kapag kumain dahil nga sa naparami ang nainom niya. Pinipilit na nga lang niyang tinuan ang sarili niya dahil ayaw niyang problemahin pa siya ni Niall. Samantalang bumabawi nga siya dito dahil sa pinangako niya. Masarap ang luto mo, Miriam. Puro ni Niall. Salamat sir. Natutuwa ang puso niya dahil nagustuhan ito ni Niall. Namumula ka? Ayos ka lang? Kunot ang noo ni Niall nang tanungin siya. Yes po sir. Pasensya na po. Nasobrahan po yata kasi ako sa beer kaya namumula po. Kasinungalingan. Nasobrahan yata? Nasobrahan naman talaga siya. Hindi niya namalayan dahil masarap naman talaga ang lasa kumpara sa ibang mga natikman na niyang alak. Sir, magdamag po ba talaga ako dito? Natanong pa niya dahil nais na niyang umuwi. Baka kasi kung ano pa ang magawa niya sa bahay ni Niall, ganitong nakainom siya. Ihahatid na kita mamaya. Bakit? Hindi naman ako lasing, sir. Kaya ko pa pong... Tingin mo, ha? Hahayaan kita? Manahimik ka at maupo kung ayaw mong kumain. Do you want coffee? Mukhang nasobrahan ka nga yata sa beer. Look at yourself. Napailim pa ito. Sorry sir, sorry talaga. Dapat po kasi hindi na ako nag-beer eh. Are you crying? Pinahid ni Miriam ang luha niya. Oo nga, she's crying. May luha siya. Para naman siyang tanga.
Natatakot po kasi ako, baka magalit ka. Baka sigawan mo ko, sir. Kung ano-ano na ang nilalabas ng bibig niya, hindi na niya makontrol. Natawa pa si Nile. Ano ba ang nakakatawa, sir? Lumalakas ang loob ni Miriam. Nawala bigla ang takot niya kay Nile. Tuluyan na kasing umepekto ang alak sa kanya. Nothing. Basta nakakatawa ka lang. Sabi na nga ba, clown lang ang tingin mo sa akin, sir. Umiyak na naman si Miriam na parang inaapi siya. Uuwi na lang ako, salbahe ka. Natatawa si Nile habang pinagmamasdan si Miriam. Lasing nga ito. Nalasing ito sa beer. Nasa 5 lang naman yata ang nainom nito ah. Napakahina naman pala. May tanong lang ako. Tinitigan niya ito. Gwapo ba ako? Natawa siya bago napailing. Para naman kasing timang ang tanong niya. Oo, pogi ka sir. Sobrang hot din at lamang ka ng ilang paligo kay Sir Pablo. Pero kahit pogi ka, nakakatakot ka naman. Napakaseryoso mong tao at alam ko rin na pagdating sa business sir, seryoso ka talaga. Kaya nga po, tinutupad ko ang pinangako ko dahil tumupad ka sir na magstay kanina. Hindi ka dapat matakot sa akin. Natawa siya. Bukas ka na lang umuwi Miriam. Lasing ka na. Inalalayan niya itong tumayo. Take a rest. Sir, ayos lang ako. Carry ko pa. Pamimilit nito, ngunit kinarganan niya ito. Sir, may gagawin ka bang masama? Hindi pa kasi ready madaligan ang pechay ko. Napailing na lamang siya at hindi na pinatulan si Miriam kahit na talaga namang nabuhay ang alaga niya. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Miriam. Hindi rin niya alam kung kaninong kwarto ba siya nakitulog. Wala din siyang ideya kung nakauwi na ba siya dahil nalasing nga siya kagabi. Napabuntong hininga siya nang magmulat ng mata. Lumingon siya sa kanyang tabi ngunit wala namang ibang tao maliban sa kanya. Nagulo-gulo pa ang buhok para siyang bruha. Napasulyap siya sa oras sa kanyang cellphone. Laking gulat niya nang makita ang oras. Tanghali na pala. Patay siya sa boss niyang si Pablo. Late na siya. Nagmamadali siyang lumabas sa silid, tsaka lang nag-sink in sa utak niyang hindi pa pala siya nakakauwi. Pagbaba niya ay nakita niya si Nile na naghahanda ng almusal. Natigilan siya sa pagmamadali at hiyang-hiya dahil para siyang sinabunutan ng 5 tao sa itsura niya. Good morning. Breakfast is ready. Eat before you leave. Wika pa nito mula sa kalmadong boses. Hindi na kita ginising dahil ayaw ko namang maputol ang mahimbing mong tulog. And don't worry, dahil nag-cancel na ako ng meeting kay Pablo for this day. Dahil alam kong magmamadali ka lang. Paliwanag ni Nile. Sir, pasensya na sa dinulot kong kahihiyan. Hindi na po mauulit. Sorry din po dahil na-cancel pa ang meeting. Mauna na po ako sir, late na po kasi ako sa trabaho. Baka po hinahanap na ako ni Sir Pablo. Maraming salamat po Sir Nile. Hiyang-hiya siya nang nagmamadaling lumabas sa mansyon ni Nile. Tumakbo siya hanggang sa makalabas sa subdivision. Pumara agad siya ng taxi kahit na namamahalan pa siya dahil kailangan na niyang makauwi at makapagbihis. Mariing napapikit si Pablo. Tanghali na wala pa si Miriam. Anong ginagawa nito? Kagabi ayaw nitong makipag-dinner kahit na gusto sana niyang bumawi. Ngunit nang sundan niya ang dalaga, ay sa isang club ito pumasok. Sa inis niya at sa pagod na rin ay hinayaan na muna niya ito. Ngunit dahil kating-kati siyang malaman, ay pinaalam niya kung ano ba ang ginagawa ni Miriam sa club na iyon. Ngayong nalaman niyang part-time job ni Miriam ang pagpasok sa club bilang waitress, ay naiinis siya. Naiinis siya dahil tila ba minamadali nitong makabayad sa utang nito. Kaya gano'n na lang ang pagpupursige nito na ipaubaya ang malaking kalta sa sahod nito. At sukdulang mag-part-time job ito, may maipanggastos lang. Ngayon, paniguradong puyat ito kaya ito late. Sir, I'm sorry. Sorry po talaga. Mag-overtime na lang po ako Sir Pablo. Bahagyang nakayuko ang ulo nito habang humihingi ng pasensya. Nalaman kong may part-time job ka sa isang club. Pasimula niya mula sa kalmadong boses. Sir, opo, pandagdag po sa konsumo namin ng mama ko at ng mga kapatid ko po. Sagot nito kahit na nagulat sa sinabi niya. Mag-quit ka. Pwede akong mag-provide para sa gastusin nyo. Ayaw kong mabastos ka doon Miriam at lalong ayaw kong may mga lalaking umaaligid sa'yo sa club na iyon.
Sir, hindi na po kailangan. Ayoko na po kasing dagdagan ng nautang ko po na malaking halaga. Sapat na po yun, pero salamat po sir sa alok mo pong tulong. Inuutusan kita, Miriam. So you need to quit on that job. Sumeryoso siya bago pinaikot-ikot ang ballpen sa daliri niya. Interesado ako sa'yo. For sure, napapansin mo, Miriam. That's why, ayokong may ibang lalaki pa ang pumorma o lumandi sa'yo. Ayaw na niyang magbigay ng motibo lang. Dahil simula sa araw na ito, ibabakod na niya ang nais niyang makuha. Hindi makapag-concentrate si Miriam sa trabaho. Simula pa kanina nang magtapat si Pablo. Sinabi na niya na wala siyang kayang ibigay kay Pablo dahil ang trabaho lang niya ang dahilan at ang utang niya kaya siya nagtitiis sa trabaho niya kay Pablo. Let's have a lunch date? Nakangiting wika ni Pablo nang lapitan siya nito. Sobrang gulat talaga siya sa inaasal ni Pablo ngayon. Dapat ba obligado siyang makipag-date dito dahil lang sa malaki ang utang niya? Sir, hindi po tama itong ginagawa. Hindi siya nito pinatapos. What do you mean by that? I'm courting you, Miriam. Wala kang boyfriend. We're both single and I want you. Hindi ba pwede yun? Sir, kaya ba ninyo ako pinautang dahil gusto mo akong magipit? Sir, binabayaran ko naman po ang utang ko. At kung tungkol naman po sa nararamdaman mo sa akin, wala po akong balak sir na mag-entertain ngayon dahil gusto ko po munang makaraos kami nila mama sa mga gastusin namin. Maayos niyang paliwanag. Ngunit hindi yata ito nagustuhan ni Pablo. Hindi pa ba sapat ang yaman ko? Lahat ng problema mo, Miriam, aalisin ko lahat at bibigyan kita ng magandang buhay. Basta't hayaan mo lang akong ibigin ka. All you need to do is be my wife. Ipaparanas ko sa'yo ang marangyang buhay, Miriam. Pangako. Sorry sir, pero hindi ko po kayang tanggapin ang alok mo. Sekretarya mo po ako sir. Napakarami pa pong babae na mas deserving sa pag-ibig mo sir. Sa labas na po muna ako sir. Sorry po talaga. Palabas na sana siya nang hawakan siya ni Pablo sa braso. Miriam, maiba bang lalaki ang nagpapasaya sa'yo? Mayaman ba siya? O mas mayaman ba sa akin? Mas pogi ba? Magandang buhay ang tatamasahin mo sa piling ko, Miriam. Sir, hindi naman ho ako mukhang pera. Opo, nangangailangan po ako. Pero para sa pamilya ko po yun, sir. Hindi po pang sariling kapakanan lang. Kaya sir, hindi ko po matatanggap ang inaalok mo. Sorry po, paninindigan ni Miriam. Kapag may ibang lalaking umagaw sa'yo at umaligid, hindi ko alam ang maaari kong magawa, Miriam. Tila ba nagbabanta si Pablo sa kanya? Binitawan nito ang braso niya at pasabog na lumabas sa opisina. Mariin siyang napapikit dahil sa inis at kaba na nararamdaman niya sa mga oras na ito. Samantala, si Nile naman ay sobrang naboboring at hindi mapakali. Kanina lang naman nang umalis si Miriam sa bahay niya, ngunit nais na niya itong makita. Pakihanda ng car ko. Bigla na lamang niyang sinabihan ang sekretarya niya. Aalis ako. Baka hindi na ako makabalik. See you tomorrow. Prepare the final meeting para makapagsimula na ng plan para sa business namin ni Pablo. Ito ang bilin niya sa kanyang sekretarya. Naihanda na nito ang sasakyan niya kaya agad siyang lumabas sa building. Dumiretso siya sa opisina nila Miriam upang ayain itong kumain sa labas. Inabot niya si Pablo na masama ang timpla, ngunit nag-iba naman ang aura nito nang makita siya. Napadalaw ka, Mr. Sanchez. Magalang at professional pa rin itong bati. Nandito ako para sana kay Miriam. Why? Bakit mo hinahanap ang sekretarya ko? Tanong ni Pablo. For lunch. Treat ko sana siya para sa lunch. Natahimik si Pablo ng ilang segundo dahil sa sinabi niya. Sir Nile? Nasalubong ni Miriam si Nile na palabas sa building, ngunit tumitig lang ito saglit bago tuluyang lumabas. May nangyari ba? Parang wala kasi ito sa mood. Nakita naman na niya ang seryoso nitong ekspresyon na palagi naman itong pinapakita. Ngunit iba kasi ang aura nito ngayon. Parang galit si Nile dahil kuyom ang kamao nito. Pumasok na siya sa opisina. Sinamahan lang kasi niya ang isa sa mga katrabaho niya na mamili ng milk tea since break time naman na nila. Where have you been? Napakatagal mo! Nagulat siya sa sigaw ni Pablo. Sir, sinamahan ko lang po si Natasha. Sagot niya bago napaiwas ng tingin dahil ang mata ni Pablo ay nanilisik sa galit. Hindi na ikaw ang makakasama ko sa mga meetings, lalo na sa meetings with Mr. Sanchez. Naiintindihan mo ba? Dito ka lang sa opisina.
Dito ka lang sa opisina. Madiing wika pa nito. Po? Sir, sekretarya mo po ako. Bakit po? Hindi na siya nito pinatapos. Sinasahuran kita, kaya sumunod ka, Miriam. Natahimik siya bago tumango. Masusunod po, sir. Sagot na lamang niya. Maghapong wala sa mood si Pablo. Lahat ay nasisigawan nito kahit na wala namang ginagawa o kaunting kamalian lang. Sobrang nagagalit ito at sa palagay ni Miriam ay dahil iyon sa pangre-reject niya dito. Bandang alas 7 ay out na niya. Lumabas na siya sa building at pumara ng pedicab na rumoronda doon. Dahil wala naman siyang atraso kay Nile ay dumiretso na siya sa club. Inaasahan nga niyang daraan na naman doon si Nile. Ngunit isang oras na ang lumipas ay wala ito. Hindi ito dumaan ngayong araw. Sa palagay niya ay busy ito o pagod sa trabaho. Miriam, bakit parang malungkot ka? Tanong ng kaibigan niya na kanina pa pala siya napapansin. Malungkot ba agad? Wala lang sa mood. Depensa niya. Weird kasi ng mga boss lately, parang mga may sakit sa pag-uugali. Naiiling pa niyang sagot. Sus, hindi lang pumunta si Suki mo eh. Natawa ito habang inaasar siya. Baka naman busy lang Miriam kasi 'di ba boss siya? At saka hindi naman talaga palaging nandito yon. Baka kasama jowa or nakikipag-flirt sa ibang babae. Mostly, modelo ang tipo ng mga ganun kapogi at mayayaman. May inis na naramdaman si Miriam sa sinasabi ng kaibigan niya. Walang girlfriend si Sir Nile. Ginawa mo pa ng issue yung tao eh. At saka, wala namang masama kung makipag-flirt siya. Dagdag pa niya kahit na naiinis siya. Bakit parang napipikon ka? Ikaw ha? Baka naman may gusto ka na sa taong yun. Nako ka, mayaman yun at baka hindi ka seryosohin once na nakuha ang nais. Panta ng kaibigan niya na tinawanan lang niya. Baliw ka? Bakit naman ako magkakagusto kay Sir Nile? Nababaitan lang ako sa kanya pero hindi ako mapag-take advantage porket mabait siya sa akin. Paliwanag niya. Hindi na natuloy ang kwentuhan nila nang bigla na lamang pumasok si Pablo sa club at hinawakan siya sa braso. Sinabihan na kita, di ba? Sinabihan na kitang mag-quit dito. Sigaw nito habang mahigpit ang hawak sa kanyang braso. Nasasaktan siya ngunit ayaw siyang bitawan ni Pablo hanggang sa makalabas sa club. Ang kaibigan niya ay galit na galit ngunit nakiusap siyang pabayaan na muna at kakausapin na lang ang boss niyang si Pablo sa inaasal nito. Sir, ano ba? Kanina pa ako nasasaktan at saka harassment po itong ginagawa mo. Hindi na niya napigil ang sarili na sigawan ito. Baka sakaling magising sa wisyo nito. Harassment? I'm here to protect you, Miriam. Napakaraming lalaking lasing doon sa loob. Gusto mo ba talaga yon? Gusto mo bang nababastos ka? At mahilig ka talaga sa lalaki? Ngumisi pa ito ng nakakainsulto. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Miriam upang gawaran ng sampal si Pablo dahil sa pang-iinsulto nito sa kanya. Sir, empleyado mo ako at hindi pagmamay-ari. Huwag mo akong hinahawakan sa liig, sir. Matigas na paninindigan ni Miriam habang sinasalubong ang titig ni Pablo. Pagmamay-ari kita, Miriam, dahil malaki pa ang utang mo sa akin. Naintindihan mo ba? Dahil sa akin, may pinambayad ka sa lecheng mga gamot ng mama mo at pagkakahospital niya. Kaya utang mo sa akin ang buhay ng mama mo. Binabayaran ko ang utang ko, sir. Pinagtatrabahuan ko ang perang ibinabayad ko. At kung gusto mo na palang mabayaran agad, sige, ikaltas mo lahat ng sahod ko, sir. Para naman makaalis na din ako sa'yo. May balak kang umalis? Tingin mo, papayag ako? Hindi ako papayag, Miriam. Pakakasalan mo pa ako. Magiging asawa kita. Hindi kita gusto, sir. Ito ang pinamumukha niya kay Pablo. Kapag sir pinilit mo ako, sisikapin kong umutang ng pera sa iba. Mabayaran lang ang balanse sa utang ko. Pagak itong tumawa bago sinipa ang kotse nito. Sakay sa kotse, sigaw ni Pablo habang nakaturo sa kotse nito. Sakay, Miriam. Don't provoke me. Ayaw kong ipakita sa'yo ang kademonyuhan ko. Tila ba nagbabanta na naman ito? Pinilit mo ako, sir, kaya pasensyahan tayo. Pero simula po sa oras na ito, hindi na ho ako ang sekretarya mo. Bukas na bukas ay gagawin ko ng paraan ng kulang pa sa utang ko.
Maraming salamat sir sa naging tulong mo kahit na hindi ko inaasahang may iba ka palang dahilan kung bakit mo yun ginawa. Dinuro siya ni Pablo. Putang ina kang babae ka! Minura siya nito ng malutong. Wala kang utang na loob. Hayop ka! Inalok na kita ng kaginhawaan pero humahanap ka pa rin ng iba. Hoy, hoy! Buisit ka! Huwag mong duruin ang kaibigan ko! Lumabas na pala ang kaibigan niya. Bes, pasok na tayo sa loob. Bayaan mo na lang. Pakiusap niya rito. Hindi eh. Sobra ng lalaking yan. Paki ko kung boss ka. Umayos ka. Umakto ka na boss ni Miriam. Pinipilit mo kaibigan ko eh. Ayaw nga niya sa'yo. Hindi pa ito tapos, Miriam. Sumakay na ito sa kotse at pinaandar yon ng mabilis palayo sa club. Samantalang si Nile naman ay kasalukuyang nasa mga kaibigan niya. Kanina pa siya wala sa mood at malalim ang iniisip patungkol sa mga sinasabi ni Pablo kanina sa kanya. Layuan mo si Miriam dahil magiging asawa ko siya. Ito ang tumatak sa isipan niya na hanggang ngayon ay hindi mawala sa isipan niya. Kanina ka pa wala sa pinag-uusapan namin. Problema mo? Si Amir na ang nagtanong sa kanya. Yeah, pansin ko, napakalalim ng iniisip. Sino ba? Ha? Natatawang naman ni Miguel. Don't mind me. Wala lang ako sa mood. Sagot na lamang niya bago ipinagpatuloy ang pag-inom. Tell us bro, we're brothers here. Pamimilit ni Amir. Fine. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. There's one girl na gusto kong nakikita ko palagi, but she's my business partner secretary. I mean, magiging business partner pa lang pala. Gusto ko ang presensya ng babaeng yun. Palagay ko, magkakasundo kaming dalawa. Bro, are you for real? Libog lang siguro yan. Galawin mo na lang. Natatawang sabi pa ni Amir. Ngunit sinamaan niya ito ng tingin. Hindi siya tulad ng iniisip mo. She's far from Kathy. O sa kahit na sinong babae. Chill, he's just joking. Right, Amir? Sumabat na si Miguel dahil kita nitong pagiging seryoso niya. Yeah, bakit naman kasi parang biglang nagseryoso ka sa isang babaeng bigla? Don't blame me, bro. Naiiling pa ito. Paano si Kathy? Umaasa siyang kailangan mo pa siya para maibigay ang pangangailangan mo. Binayaran ko ang babaeng yun, higit pa sa contract na natatanggap niya sa mga projects niya. Si Miriam, she's different, pero kapag tinuloy ko ang paglapit sa kanya, ika-cancel ni Pablo ang usapan namin at ang ending, mababaliwala lahat ng mga naplano na namin. Dahil lang sa babaeng yun? Why? Gusto din ba ni Pablo ang babaeng tinutukoy mo? Si Julio na ang nagtanong. Si Julio na kanina pa tahimik. What are you willing to do nga ba, Nile? Dahil lang sa babaeng yon, pakakawalan mo si Pablo? Ikaw ang tipo ng tao na seryoso when it comes to your business. I don't think na ganun kalalim ang nararamdaman mo sa babaeng yon para bitawan ang milyong kikitain mo sa pakikipag-partner kay Pablo. That's my opinion. Paliwanag ni Julio bago tinuloy ang pag-iinom. Julio is right. Kaya nga ba niyang i-give up yun? Mapalapit lang kay Miriam? Yo, totoo ba to? Bro, walang hassle kay Kathy. Basta bayaran mo lang, masarap na serbisyo agad ang ibibigay sa'yo. While Miriam, para kang nangangapa ng isda sa dagat. Payo naman ni Amir. Napailing na lamang siya bago tumayo. Gotta go. Need to check something. Thanks for the drinks, Julio. See you next week. Next week na naman kasi ang free time nilang lahat. Lumabas na siya sa bahay ni Julio. Sumakay siya sa kanyang sasakyan bago ito pinaharurot patungo sa club. Nakita niya si Miriam na nagliligpit ng mga pinag-inuman sa isang table. Naupo siya habang hinihintay itong mapansin siya. Sir? Nautal pa ito sa gulat. Bakit? May iba ka pa bang inaasahan? Natawa pa siya. Late na ba ako? Galing kasi ako sa mga kaibigan ko. Wika pa niya. Sir, out ko na po. Pero itong kaibigan ko, siya po ang mag-i-entertain sa'yo. Enjoy lang, Sir Nile. Nilagpasan na siya nito upang dalhin ang mga basong nakuha nito sa isang table. Ikaw lang naman ang rason bakit nandito ako. So bakit mo ako ipapasa sa kaibigan mo? Sir, kasi uuwi na ako eh. Ihahatid na kita. Sir, may pedicab pa naman sa labas. Carry na yun. Please? Tumango ang dalaga, kaya naman napangiti siya. Walang kibo si Miriam habang nasa kotse siya ni Nile. So, how's your day?
Sakto lang sir, hindi naman palaging good day. Sagot niya. Kahit na sobrang sama talaga ng araw niya dahil sa ginawa ni Pablo. I agree, pero wala namang malaking problema. If meron, you can tell it to me. Baka makatulong ako. Sobrang kapal naman yata ng mukha niya kung uutang siya kay Nile. Sir, ayos lang po talaga. Sagot na lamang niya. Tungkol pala kanina. Pasensya na, mainit lang ulo ko. Natawa pa ito. Ayaw ko kasing masigawan ka or mapagsabihan ka ng hindi maganda, kaya hindi na lang ako nagsalita. Paliwanag nito. Sir, nauunawaan ko naman po. Pwede bang magtanong? Tanong? Nagtatanong na nga ito eh. Tumango na lamang siya. Si Pablo ba? Naniligaw siya sa'yo? May mutual understanding ba kayong dalawa? Bakit bigla naman itong natanong? Napabuntong hininga muna siya bago sumagot. Naniligaw po siya, sir. Pero bukod po kasi sa pagiging boss ko, hindi ko po nai-imagine sarili ko na maging kasintahan si Sir Pablo. Maayos ko pong tinanggihan ang alok niya. Ito ang sagot ni Miriam. Hindi na siya nagbigay pa ng ibang details upang ipaalam kay Nile na wala na siya sa kumpanya ni Pablo sa mga oras na ito dahil nag-quit na siya bilang sekretarya nito. Natawa ito. So, pag mayaman pala or boss, naniligaw sa'yo, rejected agad, no? Hindi naman po sir, sadyang wala lang po talaga akong pagtingin kay Sir Pablo. Ako ba? Napaawang ang labi ni Miriam, lalo pa nang itigil ni Nile ang kotse. Ho? I'm asking you kung sakaling manligaw ako. Rejected ba agad ako? Pinilit tumawa ni Miriam, baka kasi binibiro lang siya ni Nile. Sir naman, palabiro. No, I'm not. Ngumiti ito. Sa totoo lang, kanina pa niya naamoy ang alak kay Nile, kaya naisip niyang baka tinatabla na ito, kaya ganito magsalita. Dapat sir, nagpahinga ka na lang po muna at pinagbukas na lang ang... Hindi siya nito pinatapos. I'm not drunk. Tipsy lang pero kaya pa naman. Napakamot pa ito sa batok. Gusto ko lang naman malaman anong tingin mo sa akin. Natawa pa ito. Malamang, rejected din ako. Hindi alam ni Miriam ang isasagot niya. Sir, sino bang hindi makakagusto sa'yo? Seryoso ka lang sir pero mabuting tao ka naman. Tapos sir, pogi pa. Hot po kaya? Sino bang hindi makakagusto sa'yo? Napaiwas pa ng tingin si Miriam dahil nahihiya siya. Init dito no? Bigla na lamang tanong ni Nile na sinang-ayunan niya. Oo nga sir. Pinilit pa niyang tumawa. Pinapaypaypayan pa ni Miriam ang sarili niya gamit ang kanyang kamay. Miriam, mag-date tayo. Nanlaki ang mata niya sa sinabi ni Nile. Seryoso ba ito? Ngunit bago pa man din siya makasagot, ay sinakop na nito ang labi niya gamit ang labi nito. Tulala si Miriam nang itigil ni Nile ang halik bago nag-focus na sa daan. Malalim na ang gabi. Iuuwi na kita. Biglang sabi pa nito na parang walang nangyari bago pinaandar ang sasakyan. Hindi makatulog si Miriam. Sino ba namang makakatulog sa kilig? Inaya siyang mag-date ni Nile. Si Nile na magiging business partner ni Pablo. Nagpagulong-gulong siya sa kama dahil sa kilig. Ibang-iba talaga ito sa pakiramdam niya tuwing si Pablo ang nasa harapan niya. Iba kasi si Nile. Iba ang dating nito at ang pag-uugali. Hindi naman niya mabasa si Nile ay nakikita naman niyang mabuti itong tao. Ipinikit ni Miriam ang mata niya at isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago napangiti. Dinaman ni Miriam ang puso niya at talaga namang malakas ang tibok nito. Kung si Nile, handa na nga ba talaga siyang buksan ang puso niya? Tumunog ang phone ni Miriam kaya agad niya itong tiningnan at si Nile ang nag-message. Binasa niya ang message nito at ayon sa mensahe nito ay tutungo ito bukas sa kanila upang ipagpaalam siya sa kanyang ina. Sabado naman kasi bukas. Ngunit hindi pa rin pala niya nasasabi kay Nile na wala na siya kay Pablo. Nag-reply sige bago nilapag muli ang kanyang cellphone sa gilid niya. Kinabukasan ay maaga siyang gumising. Maganda ang gising niya dahil hanggang ngayon may kilig pa rin siyang nararamdaman. Aga mo yata, takang tanong ng kanyang ina.
Mama, may bisita po ako mamaya. Nahihiya siya at napakamot pa sa batok. Ayos lang ba? Paalam pa niya. Ay, bakit naman hindi? Ikaw talagang bata ka. Sige na, maupo ka na at paluto na itong almusal. Mga kapatid mo pala, maagang umalis. Dahil ayaw nilang mahuli sa klase. May test din daw kasi sila. Tumango na lamang siya. Magre-resign na po pala ako kay Sir Pablo. Hahanap naman po agad ako, Mama. Hindi ho ninyo kailangang mag-alala. Anak, may problema ba sa trabaho mo kay Sir Pablo? Hindi ba't mabait naman siya? Nakakahiya naman kung aalis ka, anak eh. Hindi pa bayad ang naging utang natin sa kanya. Sabi na nga ba't itatanong ito ng ina niya. Gawan ko na lang po paraan ang balanse, Mama. Hindi na ho ninyo dapat isipin yon. Basta ako na ho ang bahala. Nakangitig wika pa niya. Ayaw ko lang kasi na mahirapan ka pa. Basta kung may problema din anak, sabihan mo lang kay Mama. Ayaw kong inaapi ka. Makakalaban nila ako. Si Mama talaga, ayos lang po ako. Gusto ko lang po humanap ng mas malaking sweldo para po makaluwag na po tayo. Palusot na lamang niya. Ang problema na lang ay saan siya uutang para sa pambayad niya sa balanse. Ilang sandali pa ay may kumatok sa kanilang pinto. Agad niya itong binuksan. Malawak pa ang ngiti na binungad niya, ngunit pagkakita niya kay Pablo ay agad itong naglaho. Bakit si Pablo? Si Nile ang inaasahan niya. I told you, Miriam, that's not the end. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Bulong nito bago matamis na ngumiti. Nga pala, I bought you flowers. Pati si Mama mo. Inabot nito ang 2 bouquet sa kanya. Sir Pablo, maayos po akong nakiusap na... Pinutol siya nito. Bakit? Dahil si Nile ang gusto mo? Tinitigan siya nito. Ngunit naputol ang tensyon sa pagitan nila nang sumulpot ang kanyang ina. Sir Pablo, ikaw pala. Nagagalak ang ina niya. Hello po. Yes po. May dala po akong bulaklak at saka mga groceries po para sa inyo nila Miriam. Nakangiti nitong sagot sa kanyang ina na tila ba wala itong ginawa o masamang sinabi sa kanya nitong mga nakaraang araw. Miriam, bakit ayaw mong paupuin itong si Sir Pablo? Siya naman pala ang bisitang tinutukoy mo eh. Napailing siya bago napasulyap sa kanyang phone. Nakita niya ang mensahe ni Nile na nasa labas na ng bahay. Agad siyang nagpaalam upang labasin muna si Nile. Si Pablo nasa loob. Pasensya ka na, biglaan lang eh. Hindi ko rin naman inaasahan na pupunta siya. Paliwanag niya. That's fine. I'm not mad. Ngumiti siya bago nauna na kay Nile. Kita ang galit sa mata ni Pablo nang makita nito si Nile na pumasok. Ngumiti siya sa kanyang ina bago ito pinakilala. Ma, si Sir Nile po pala. Hala, magkakakilala ba silang dalawa, Miriam? Tanong ng kanyang ina. Hindi. No. Sabay na sagot ng dalawa bago nagkatinginan. Para bang nagbabantaan ang dalawa, kaya naman mariing napapikit si Miriam. Iniwan na muna sila ng kanyang ina. So, it's obvious na gusto mo pala talaga ang sekretary ko. Kaya ka lang naman interesado din sa usapan natin. Si Pablo ang bumasag sa katahimikan. How about you, Pablo? Obviously, rejected ka na ni Miriam. But you still insisting yourself from her. Respect her decision. Don't be immature. Mahinahon lang naman ang usapan ng dalawa, ngunit ang tensyon ay damang-dama ni Miriam. I told her na hindi ako susuko at hindi ako papayag na basta na lang siyang mapunta sa iba while she rejecting me. She rejected you because she doesn't like you, Pablo. Mahirap mang intindihin yun. I'll drop our business plan, so stop bothering her. Banta ni Nile kay Pablo. Mga sir, tama na ang... Shut up, Miriam. This is all your fault. Kaya magtiis ka na ganito ang sitwasyon. Galit na sabi ni Pablo sa kanya. Wala talaga itong pakundangan sa pananalita nito. Tapos magtataka ka kung bakit kanya ni-reject? The way you talk to her, ekis ka na, dun pa lang. Para bang obligasyon niyang pumayag lagi sa gusto mo.
Hawak mo sa leeg si Miriam. Bakit ba? Sumulyap si Nile sa kanya. Ano bang pinagmamalaki nito sa'yo, Miriam? Tell me! Utos ni Nile habang kuyom ang kamao. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang ganitong bagay. Ayokong malaman ni Mama na... Pinutol siya ni Pablo. I tell you why. I saved her mother. I pay the bills. Gamot at ano pang mga kailangang bayaran na umabot ng 1,000. That's why hindi siya makawala sa akin. Bukod doon, ayoko na rin naman siyang pakawalan. I want to marry Miriam and be my wife. Proud na sabi ni Pablo na tinawanan ni Nile. 100,000, 200 o 3? Gusto mo bang gawin ko pang 1,000,000 para sa utang na loob na sinasabi mo? Sa tingin ko kasi, ginamit mo lang yon para gipitin siya eh. Ngumiti si Nile sa kanya. I got this, Miriam. Wika pa nito bago kinuha ang phone niya sa bulsa. I'll send the money to your bank account right now. Right here, stupid! Walang emosyong wika pa ni Nile. Matapos ang araw na nagkasabay si Nile at Pablo sa kanilang bahay, ay hindi na siya pinatahimik ni Pablo kahit pa binayaran ni Nile ang balanse niya. Tila ba mas naging agresibo pa ito at talagang sinusundan siya kahit saan. Sinusubukan niyang mag-apply ng trabaho, ngunit sinisiraan siya nito, dahilan para agad siyang ma-reject. Napaupo na lamang siya sa pagod. Ipinahinga na muna niya ang sarili sa waiting shed dahil kanina pa siya naglalakad. Napansin niyang marami palang missed calls si Nile sa kanya. Tinatanong nito kung nasaan siya. Ngunit sa ngayon, hindi na muna niya ito sinagot dahil nakakahiya naman kung pati ang pag-a-apply niya sa trabaho, si Nile ang tutulong sa kanya. Binayaran na nito ang balanse kay Pablo. Patuloy lang si Nile sa panliligaw kahit na sagabal talaga si Pablo at ayaw tumigil. Minsan pa nga ay ginugulo nito ang date nila kaya mas mabuti na lang na sa bahay na lang sila at nakikipag-bonding sa kanyang ina. Naipakilala na rin pala niya si Nile bilang madiligaw niya. Miriam. Boses pa lang kilala na niya. Agad niya itong sinulyapan. Bakit na naman ba, Pablo? Sinabi na ngang wala na akong atraso eh. Isang malakas na sampal ang iginawad nito sa kanya. Hindi kita makukuha sa panunuyo? Pwes, pweresahan kitang kukuhanin, Miriam. Sa lakas ng sampal ni Pablo ay pumutok ang labi ni Miriam. Napakasama mo! Umiiyak niyang sigaw. Tigilan mo na ako, Pablo. Sinabi hindi nga kita gusto eh. Si Nile ang gusto ko. Hindi ako makakapayag. Putang ina mo! Walang makakakuha sa'yo ng matino ka! Sigaw ni Pablo bago siya kinaladkad patungo sa kotse. Sigaw ng sigaw si Miriam hanggang sa ilang mga kalalakihan ang tumulong sa kanya upang mailayo kay Pablo. Dahil sa pagkakaladkad ni Pablo ay puro sugat siya. Amoy alak ito at halatang lasing kaya mas lalong nawala sa katinuan. Miss, wala ka bang matatawagan? Tanong ng pulis na dumating na. Nanginginig ang kanyang kamay na tinawagan si Nile. Ayaw kasi niyang ipaalam ito sa kanyang ina. Nile? Kasalukuyang nasa meeting si Nile nang sagutin niya ang tawag ni Miriam. Malutong siyang napamura nang marinig itong humagulhol. Agad siyang lumabas sa meeting room upang puntahan si Miriam na nasa presinto na sa mga oras na ito. Miriam! Niyakap niya ang dalaga. Kita niya ang mga sugat at ang putok nitong labi. Nasaan ang hayop na yon? Nakakulong na siya, Nile. Pabayaan na natin ang mga pulis na umayos. Tumawag na din daw ito ng abogado. Pero Nile, wala kaming pang-abogado. Hindi ko kayang magbayad. Umiiyak na sumbong ni Miriam sa kanya. Shh! Hindi kita pababayaan dahil hindi ako makapapayag na apihin ka pa ng hayop na yon. Uubusin ko yaman ko. Mabulok lang sa kulungan ng hayop na yon. Kuyom ang kamao ni Nile habang kausap si Miriam. Hindi niya matignan ng diretso si Miriam dahil sa awa niya sa sinapit nito. Agad niyang tinawagan si Julio. Si Julio ay magaling na abogado, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa. I need your help, Julio. Nanginginig si Nile sa galit.
Dumating si Julio at agad na dumiretso sa mga pulis upang kuhanin ang naging statement ni Miriam. Sinabi nitong ito na ang bahala sa lahat at makakasiguro si Nile na makukulong si Pablo, lalo pa at madaming saksi sa ginawa nitong pananalita kay Miriam. Bakit hindi mo dalhin sa ospital si Miriam? Tanong ni Julio sa kanya nang matapos nitong kausapin ang mga pulis. Ayaw niya dahil ayaw din niyang ipaalam sa pamilya niya. Nakiusap siya na itago ko ang nangyari. Kahit na nasaktan na siya, ay pamilya pa rin ang iniisip niya. Sobrang selfless talaga ni Miriam. Bro, you're really in love. Napangisi si Julio. Masaya ako na nahanap mo na o naibigay na sa'yo ang taong makakasama mo hanggang sa pagtanda mo. Mukhang sa ating apat, ikaw ang mauunang mag-asawa. Napangisi ito. Congrats agad. Dagdag pa ni Julio. Bakit ikaw? Mas matanda ka sa amin. Dapat ikaw ang unang mag-asawa. Pero ako pa ang nauna. Open your heart, Julio. For sure, hindi naman na maikli ang 3 taon simula nang maghiwalay kayo ng ex mong si Sheena. Go find your... Pinutol siya ni Julio. Sa ngayon, sa trabaho lang ako nakafocus. But yeah, 3 years is enough to move on. Since sayang lang naman ang luha ko kay Sheena, I accepted my fate. Sa ngayon, sarili ko muna. Sagot nito. Well, not bad. Mas ayos na ang Julio sa kaharap niya ngayon kumpara sa Julio na iniwan ni Sheena. Halos gawin itong tubig ang alak. Sheena is not worth it, Julio. Kapag bumalik siya, sana lang buo na ang loob mong sabihin sa kanya na hindi mo na siya mahal at hindi siya naging dahilan para tumigil ang buhay mo. Natawa si Julio. Problema mo nga muna ayusin natin. Pinapakialaman mo pa sa akin eh. Kibit-balikat siya bago tumayo. Pwede bang kausapin si Pablo? Tanong niya. Basta wag mong saktan para naman hindi na maging komplikado pa, Nile. Bili ni Julio, kaya agad siya nagtungo sa kulungan na kinalalagyan ni Pablo. Mukhang hindi lang ito lasing, lango din ito sa droga. Bakit nandito ka pa? Masaya ka na ba? Masaya ka na bang nakuha mo si Miriam? Kung alam ko lang na ito ang kahihinatnan, hindi na sana ako pumayag na maging kapartner ka. Ikaw ang gumawa sa sarili mo niyan, Pablo. Ikaw ang nagluklok sa sarili mo sa rehas na yan. Gusto kitang tirisin, Pablo. Pero dahil nakiusap si Miriam na ipaubaya sa batas ay pinagbigyan kita. Ngunit sinusumpa ko at pinapangako na di ka makakalabas sa kulungan. Ngayon, namnamin mo ang sakit habang iniisip na magiging masaya kami ni Miriam. Lalo pa ngayon na wala na ang sagabal. Sooner or later, pakakasalan ko na siya at huwag kang mag-alala dahil aalagaan ko si Miriam. Mahal ko si Miriam. Mahal na mahal ko siya. Akin lang si Miriam. Ayaw pa rin sumuko ni Pablo. Handa kong sirain ang sarili ko para lang sa kanya. Kung mahal mo si Miriam, hindi mo gagawin sa kanya yon, putang ina ka. Malutong niya itong minura. Tumalikod na siya. Ito na ang huling beses na makikita mo si Miriam. Wika pa niya bago tuluyan itong iniwan sa kulungan. Pinalipas muna ni Miriam ang 1 araw bago siya umuwi sa kanila. Nagpaalam siya sa kanyang ina na nakitulog muna sa kaibigan dahil may kailangan silang gawin na pinaniniwalaan naman ng kanyang pamilya. Umuwi ka na. Mas mag-aalala lang sila, Miriam. Nasa tapat na sila ng apartment, ngunit nagdadalawang isip pa din siya dahil baka mapuna ng kanyang ina ang sugat sa kanyang labi. Pinangako kong hindi ko sasabihin, kaya dapat mangako ka din na ngayong araw, uuwi ka na. Pinapalakas ni Nile ang kanyang loob. Kaya naman, ngumiti siya at inayos ang sarili. Maraming salamat, Nile. Wala akong magiging laban kay Pablo kung hindi mo ako tinulungan. Naluluhan niyang wika kay Nile. Niyakap siya nito. Hindi ako makakapayag na kantiin ka ng kahit na sino. Simula nang masilayan kita, alam kong sa puso ko na may kakaiba na talaga. Pumasok na sila sa loob. Dinatna ni Miriam ang ina niyang masayang naghahanda ng lunch. Umuwi ka na pala anak, sakto pananghalian na. Halina kayo't magsalo-salo na
Pakitawag na rin ng dalawa mong kapatid. Utos ng kanyang ina. Ma, sandali lang ho, may sasabihin po ako. Sige anak, ano ba yun? Hinarap siya ng kanyang ina nang may ngiti. Nga, bakit may sugat ka sa labi? Biglang nag-alala ang kanyang ina. May nanakit ba sa'yo? Sabihin mo sa akin anak. Ma, ayos lang po ako. Ayos na po. Gusto ko lang po sabihin na wala na po ako kay Sir Pablo. Umalis po ako sa trabaho at ang balanse po ng utang natin ay binayaran po ni Nile. Ha? Bakit naman? May naging pagtatalo ba kayo ni Sir Pablo? Mama, hindi ko na po nais ipaalam kung bakit. Pero ang mahalaga po, wala na tayong utang sa kanya. Sa ngayon po, nag-a-apply na ako sa panibagong trabaho. Ito pong sugat ko mama, wala po ito. Mabilis lang naman po itong gagaling. Niyakap pa ni Miriam ang kanyang ina. Si Nile po pala ma. Boyfriend ko na po siya. Dagdag na wika pa niya. Maging si Nile ay nagulat sa sinabi niya. Talaga ba? Aba wala namang problema sa amin anak. Basta ang nais lang namin ay mahalin ka niya at alagaan. At syempre, ganun ka din sa kanya. Sa ngayon, sana i-enjoy muna ninyo ang relasyon ninyo upang mas makilala ang isa't isa. Ngunit kung sa kasal naman agad kayo mauuwi, ay wala rin namang problema anak. Suportahan ka namin kahit saan. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap sa akin. Nagmano pa ito sa kanyang ina. Hindi na rin po ako makapaghintay na maipakilala po kayo ni Miriam sa parents ko. Nile, sana lang totoo ang mga sinasabi mo dahil ayaw kong masaktan ang anak ko. Kapag kasi nakita ko siyang nasasaktan, mas triple ang sakit na nararamdaman ko dahil anak ko yan. Mahal na mahal ko sila. Naluluha pa ang kanyang ina. Napaka-emosyonal ko naman. Pasensya na. Si mama talaga? Natawa si Miriam habang tinatago ang mga luha niyang nais na lumaglag kanina pa. Bago pa man iset ang pagpapakilala ni Nile sa kanila sa magulang nito, ay inayos muna nila ang kaso na sinampa nila kay Pablo. Kasabay na rin ang pagkahuli ng pamilya nito sa dark business nila na dahilan kung bakit napakayaman ng mga ito. Sa korte ay masama ang tingin ng magulang ni Pablo sa kanya, lalo na ang ama nito. Don't mind them. Bulong ni Nile sa kanya. Magaling ang abogado natin at magagamit na din natin ang illegal nilang business sa tuluyang pagkakakulong sa kanila habang buhay. Tumango siya at nilakasan ang loob. I already told you son na magiging sagabal at kamalasan lamang ang idudulot ng hayop na babaeng yan sa buhay natin. Galit na galit ang ama ni Pablo habang hawak na sila ng mga pulis upang dalhin na sa pagkukulungan sa mga ito. Let's go. We're done here, Miriam. Aya ni Nile habang nakaakbay sa kanya. Naawa pa rin ako kay Pablo. Hindi ko pa rin maiwasang maawa kahit na napakasama niya. Naluluhang wika niya nang makasakay na sila sa kotse. Shh! Alam mo sa sarili mong wala kang ginawang masama. Una pa lang sinabi mong wala itong mapapala. Ngunit ito ang nagmatigas at nagpumilit. Ginawa ka rin niyang masama. Kaya dapat lang sa kanya ang makulong. Pasalamat siya dahil pinigilan mo ako. Pero kung hindi, ay baka lumulutang na ang bangkay niya sa ilog. Na ayoko namang mangyari dahil ayokong maging kriminal ka. Magiging kriminal ako pagdating sa'yo, Miriam. Dahil kapag may kumanti pa ulit sa'yo, hindi na sila sisikatan pa ng araw. Hinatid na ni Nile ang kasintahan niya upang makapagpahinga na ito. Habang siya naman ay nagpaalam muna dahil aasikasuhin naman niya ang pagsiset up sa pagsasalo-salo nila ng pamilya ni Miriam at pamilya niya. I'm so proud of you, son. Niyakap siya ng kanyang ina. Natutuwa din ang kanyang ama. Sa wakas ay may kasintahan ka na din na may papakilala sa amin. At alam mo bang itong mommy mo ay hindi nakatulog sa sobrang excited? Napatango na lamang siya. Bumaling siya sa kanyang mga kapatid na tahimik lang at hindi na siya maasar. The wedding is when? I'm so excited, son. Then apo agad ibigay niyo sa amin. Mas maganda kung marami. Request pa ng ina niya. Don't worry, mommy. Basta na ikasal na kami ni Miriam, ay yun ang una kong ibibigay sa inyo. So kailan ba namin sila makikilala? Ang ama na niya ang nagtanong.
Well, next week na. Sa ngayon kasi, nagre-recover pa lang si Miriam sa mga nangyari. Kaya nais kong bigyan siya ng pahinga muna. Sagot niya na sinang-ayunan naman ng mga ito. Ipinaalam lang niya sa magulang niya at umalis na rin siya upang ma-update naman ang mga kaibigan niya. Congrats, bro! Masayang bati ni Amir. Naunahan pa ang pinakamatanda sa atin. Natatawa naman si Miguel habang nakatingin kay Julio. Sino ba namang maglalakas loob ng makipag-flirt sa napakasungit at mainitin ang ulo na lawyer? Tipong mapapanis na laway mo dahil hindi ka talaga niya kikibuin. Naiiling si Amir. Kung makikilala mo lang ang nagpapasakit sa ulo ko this past few days. Naiiling na sabi ni Julio. Sino ba? Na-curious na din tuloy siya. Katulong na nirekomenda ni Manang Nora bago ito mag-retire nitong nakaraang mga araw pa. Natawa siya. Makipag-date ka na, Julio, para hindi mo na pinag-iinitan pati katulong mo. Naiiling na payo na lamang niya sa kaibigan. Ilang araw pa ang lumipas. Ito na, dumating na ang araw na makikilala ni Miriam ang pamilya ni Nile. Kinakabahan siya dahil nahihiya siya na isang mayamang tao ang nagkagusto sa kanya habang siya ay mahirap lamang. Ngunit sa tuwing palalakasin ni Nile ang loob niya ay nawawala ang kaba. Let's go. They're waiting for us. Hinawakan ni Nile ang kanyang kamay. Nauna na ang kanyang ina at mga kapatid. Sila na lang ang hinihintay. Isang eleganteng may edad na babae ang sumalubong sa kanya pagpasok nila sa mansyon. Maraming salamat at dumating ka, iha. Ang iyong ina at mga kapatid ay nandoon na sa dining area. At kayo na lamang ni Nile ang hinihintay namin. Niyakap pa siya nito. Napakaganda mo, iha. Maraming salamat po sa maayos na pagtanggap. Sobrang kinakabahan po talaga ako. Pero ngayong nakita ko na po kayo ay nawala na po ang kaba. Dahil kitang-kita ko pong napakabuti ninyong tao. Kaya nga po, hindi na ako magtataka kung bakit sobrang bait din ni Nile. Natutuwa itong sumagot. Masaya din akong malaman, iha, na komportable ka sa amin. Ang pamilya mo at pamilya ko ay magiging isang pamilya na. Kaya sana, wag na tayong magkahiyaan. Pakiusap pa nito. Pumunta na sila sa dining. Doon ay nakita ni Miriam ang kanyang ina at dalawang kapatid na masayang nakikinig sa kwento ng ama ni Nile. Nandito na pala sila. Tumayo ang ama ni Nile at nakipagkamay sa kanya. Ikinagagala kong makilala ang magiging asawa ng anak ko. Ikinagagala ko din po na makilala kayo. Ngumiti siya sa mga kapatid at sa mga hipag ni Nile. So may balak na ba kayo sa kasal o hindi na muna? Ang ama ni Nile ang nagtanong. Kasal agad? Ikaw naman, daddy. Binibigla mo ang nobya ni Nile. Isa sa mga kapatid nito ang sumabat. Well, sa pamilya kasi namin, iha, kasal talaga ang unang tinatanong. Sa amin, wala yan sa tagal ng pagsasama o pagiging magkasintahan. Gusto namin ay kasal agad dahil hindi naman na kayo bumabata. Isa pang dahilan, ngumiti ito sa kanilang dalawa. Gusto na namin ng apo. Hindi lang naman siguro ako. Paniguradong pati si Balae ay hangad na magkaapo na. Nagtawanan ang mga ito pati ang ina niya. Oo naman, Balae, wala naman problema sa amin. Basta gusto ba ng anak ko? Sagot ng kanyang ina. Hinawakan ni Nile ang kanyang kamay. Pasensya na kung na-pressure ka sa pamilya ko. Hinding-hindi kita mamadaliin sa kasal dahil araw-araw kitang liligawan at hindi ako titigil. Napangiti siya bago sumagot. Natutuwa ako sa totoo lang. Humarap siya sa magulang ni Nile. Sa kasal po, wala naman pong may tutol sa amin. Si Nile din po kasi ang magdedesisyon kung gusto na ba niya na magsama na kami sa... Hindi na siya pinatapos ni Nile dahil mabilis pa ito kay The Flash na sumagot. I will marry you right now kahit saang simbahan pa. Kinikilig naman ang lahat, lalo na siya, kaya dinaan na lang niya sa tawa upang hindi naman masyadong halata na kilig talaga siya. Ilang taon ang lumipas. Ang unang anak na ibinigay ni Lord sa kanila ay malusog na babae. Hanggang sa nasundan ito ng isa pang babae
at isa pang babae. Tres Marias ang iniregalo sa kanila ng Diyos. Sa una, hindi alam ni Miriam paano niya i-handle ang pagiging mabuting ina at asawa. Ngunit dahil sa gabay ni Nile ay kinaya ni Miriam. Sa tulong na din ng mga magulang nila. Kaya nga ngayon, masaya at matatag na pamilya na ang nabuo nilang mag-asawa. Sa 5 taon ng pagsasama nila, sa loob ng 3 taon, sunod-sunod ang panganganak niya. Kaya nga, napakaunti lang ng agwat ng 3. Ito rin naman kasi ang napagdesisyonan nila. Ang bigyan ng madaming apo ang kanilang mga magulang. Angela, Bea, Celine! Sigaw ni Nile. Natawa na lamang si Miriam dahil mukhang naglalaro na naman ang mag-aama. Sinong nagsabing sulatan ninyo ang mukha ko? Tumakbo ang 3 sa likod niya. Nile, pabayaan mo! Napahalakhak siya nang makita ang itsura ni Nile na puro sulat ang mukha at ang iba pang parte ng katawan nito. OMG, kayong mga bata kayo, bakit naman sinulatan si Daddy sa kung saan-saan? Mga pasaway talaga! Pinagkikiliti niya ang 3. Go upstairs, ako na bahala kay Daddy. Bulong pa niya, kaya agad naman na nagsitakbo ang mga ito patungo sa mga silid nito. Napailing na lamang si Nile. Nagising ako sa tawanan nila. Ganito na ako. Puro na sulat. Parang batang nagsusumbong at nagpapakampi ang ama ng 3. Natawa siya bago ito niyakap. Gusto ka lang nilang kabanding? Pabayaan mo na. Sumama ka sa akin. Tanggalin natin ang mga sulat na iyan. Hinaplos pa niya ang buhok nito. Opo. Magalang na sagot pa nito bago siya hinagkan sa labi. Naupo si Nile sa couch habang siya naman ay kumuha ng maaring ipangkuskos sa balat niya upang mawala ang mga sulat. Miriam, salamat ha. Napatitig siya sa kanyang asawa. Ha? Bakit naman? Kasi napakabuti mong ama sa mga anak natin at napakabuti mong asawa. Madalas akong pasaway, sobrang nagigilty ako sa totoo lang, pero napaka-understanding mo. Niyakap siya ni Nile. Minsan wala ka ng pahinga pero nagagawa mo pa rin ngumiti at sabihing, ayos lang, kaya mo pa. Samantalang ako, kaunting pagod lang sa trabaho kung makapagpa-baby ako sa'yo without knowing na mas mahirap ang ginagawa mo. Ngumiti siya. Ikaw talaga, sinabing ayos lang ako eh. Ang mahalaga malusog kayo at masaya ang pamilya natin. Wala akong ibang hangad. Masaya akong ginagampanan ang obligasyon ko. Miriam, ikaw pa rin ang pinaka-sexy at pinakamagandang babae sa paningin ko. Hindi nabawasan ang ganda mo. Mas nadagdagan pa. At sobrang proud ako sa'yo. Palagi mo tandaan. Oo naman. I love you, Nile. Mas mahal kita, Miriam. Mahal na mahal kita. Ikaw ang una kong prinsesa. Muling naglapat ang kanilang mga labi. Ngunit nang palalim na sana ang kanilang halik, ay sumulpot naman ang Tres Marias nila, kaya nagtawanan na lamang silang dalawa at nagyakap.